Good day. So we are done with this example using the DIM or double integration method. And na-found out natin na madali lang naman siyang isolve using that first method natin in finding the maximum deflection. Now, paano naman kung ganito yung problem natin? So, sa una, ito ay tinatawag nating prismatic. Ibig sabihin, constant yung kanyang cross-section all throughout the length. At constant din yung kanyang tinatawag na flexural rigidity, EI. Okay? So, paano naman dito sa gantong problem? Okay. Yung ating cross section is nagkaroon ng inconsistency dito sa point B. So, makikita natin yan sa drawing. Makikita din natin dun sa given na I. So, yung moment of inertia sa point AB, no, sa member AB is it's just I, which is 600 times 10 raised to 6 mm to the fourth. While from member B, so from point B to C, okay, member BC is naging 2 times the I na. No? Ibig sabihin na doble yung cross-section nito. But the lengths are the same. And as you can see, the load is at the middle. And this is symmetrical kung titingnan natin sa loading. Okay? So, using double integration method, find the maximum deflection of the beam. So, paano natin ito aatakihin? Okay? So, mayroon na, kaya naman, okay? So, kaya naman nating isolve ito using double integration. So, meron lang tayong mga strategies na gagawin, okay? So, sundan lang natin yung steps na gagawin ko. Una, of course, the reaction of the support, no? So, dahil symmetrical nga yung pwesto ng load natin, it's just 80 kN divided by 2. Okay? So, i-divide lang natin yun ng dalawa and tag 40 kN sila. Okay? So, next step is to cut the beam into its point of change in section. So, dun nga yun sa P. Diba? Paghiwalayin natin sila. Okay? And sa paghihiwalay nila, dapat kasama yung mga loads. Okay? So, dalawang rigid member yung magagawa natin. No? Isa sa left member, tsaka dun sa right member. Isama natin yung force. So, pansinin natin na yung 80 kN, doon ko na lang siya nilagay sa member AB. Though pwede rin naman siya dito sa member BC. So, technically, pwede yon. So, piliin ko na lang na doon siya sa member AB. And then, sundan pa rin natin yung equilibrium, no? Follow pa rin natin yung equilibrium situation nito. So, kunin pa rin natin yung reactions dun sa cut section. Kasi hindi naman to internal hinge. Okay? Considered as fixed pa rin siya na mayroong reaction. Tatlo 'yon. So, una yung vertical reaction doon, no? To balance the 80 kN downward, it needs 40 kN to have equilibrium. Pansin naman natin, no? And of course, kapag fixed support or kapag fixed siya, dapat may moment na kokontra doon sa 40 kN moment effect, no? So 40 times 12, 'di ba? Dapat kontrahin siya ng moment na 40 kN meter. So 'yon. So para balance. Sa axial, supposed to be may axial tayo dito. Pero dahil wala naman tayong external load na horizontal, keep it 0. So next naman, do sa right member, ililipat lang natin yung mga nakuha nating mga reaction dito. So in opposite direction nga lang. Okay? So kung titingnan nyo naman sa right member, balance pa rin naman. Kasi si 40 kN dito na downward is, siya yung mag-re-resist no reaction sa support C. So yan na yun. So mayroon tayong equilibrium dito sa bawat members. So next, ang gagawin natin by concept is to perform the double integration method at 2 members. Kumbaga na doble lang yung trabaho natin kasi parang may dalawang beam tayong nabuo na magkaiba lang yung cross section. So gawin natin. Cut natin sa unang member, say diyan tayo magka-cut at bubuo ng moment equation. So pag nag-cut tayo diyan, no, say x, no, mula doon sa left support. Lagi tayong sa left to right, no? So, yung equation natin sa double integration, nag-i-start tayo sa EI y double prime.
And kunin natin yung moment equation. So, 40x yun. 40 times x. Okay? So, 40 lang yung load na nandito sa left hand. Pwede rin naman tayo sa right hand kung sanay kayo sa right, pero mas maganda na dito para kukunti yung force. Okay? And then, you will integrate that, di ba? By isang beses. And, makakuha tayo ng equation na ganito. Okay? So, C40 naging 20x squared plus C1. Constant of integration. And another integration, you will get this equation. Okay? So, gawin din natin sa kabila, no? Cut natin dito. From left to right ulit ako. So, this is your x. So, i-treat natin na kung nasa left member tayo, ito yung 0 natin. And going to right is this is your 12 meters. While, ganun din dito. I-treat ko ito na ito yung 0 ko. Tapos, pupunta sa right, this is my 12 meters also. So, our equation here is from 0 to 12. X should be between 0 to 12. And your x here at the right member should be between 0 to 12. The moment equation now is makukuha natin using the moment na magagawa ng 40 kN at saka itong 480 na moment dito. So, nagets natin yun, no? So, this is the moment equation. So, bakit 2EI? Kasi, ang cross-section o inertia dito sa BC is 2I. So, 2EI. Okay? Y double prime is equals to 480, which is clockwise, positive, and then minus 40 times x. Integrate that for the first time, we have, okay, this equation. And integrate that for the second time, we have this equation. So, mapapansin nyo, meron na akong 4 na constant of integration. Naging consistent lang ako. So, kung meron tayong C1, C2, dapat pagdating dito, independent siya. Independent equation kasi ito eh. Hindi siya related dito. So, C3, C4. Naintindihan natin, no? So, dalawang simultaneous tayo nag-double integration. Okay. So, let's perform now or calculate the boundary conditions, both sides. Ngayon, sa boundary conditions, logic ang pagaganahin natin, of course, and the common the common values like at x is equals to 0, wala tayong deflection dito sa support, wala tayong deflection dito sa A, wala tayong deflection sa C. Okay? So, pagdating naman sa point B, ang common sa kanilang dalawa is if the slope, kung may slope dito, it should be equal sa slope dito. Kasi magkadugtong naman talaga sila in reality. So, magagamit natin yung sense na yon. Gets natin? So, gawin muna natin yung boundary conditions sa left member. At x is equals to 0, your deflection is 0. Therefore, if you substitute that in this equation, your C2 should be 0. So, meron ka nang nakuhang unang constant of integration, C2 is 0. So, tatlo na lang. C1, C3, C4. Isa pa. Sa member na to, ano pang pwede natin magamit? At x is 12, hindi mo pwedeng sabihin na 0 ang deflection dyan. Kasi, in reality, hindi naman siya supported ng kahit anong support. So, i-as is natin. So, ganito. At x is equals to 12, substitute mo lang siya dito sa second equation natin in order for us to get this equation. Okay? So, si C2 magiging 0 yun. And that equation is magkakaroon ng variable. Okay? Hindi 0 si y, kundi may value siya. And that's, let's perform this equation. Ito yung final. Tawagin natin tong equation number 1. Okay? So, let that be. Next. Punta tayo sa kabila. I-perform natin dito. So, sa kabila, at x is equals to, tingnan natin sa right member ha, at x is equals to 12. Okay? Or at x is equals to 0 dito. Y is not a 0, but i-maintain mo lang siya as like this one. So, if you substitute this 0 to this equation naman, lahat ng x mo 0. Pero yung y mo hindi 0. Hindi invariable lang din siya. So, EIY equals to C4. Then, iayos lang natin para magandang tingnan. In terms of EY, is equals to 0.5 C4. Tawagin natin siyang equation 3. Okay? So,
Yan. Ano pa? Sa slope. Tingnan natin sa slope equation. So, slope equation, parehas. At x is equal to 12. Yung slope dapat dito is the same sa slope dapat dito. Pero pagdating sa positioning, tingnan nyo mabuti. Yung yung position ng b dito, okay, na kinukuha na natin ng slope is at x is 12. Pagdating dito sa kabila is x at 0. Gets natin, no? Pero they have the same point, no? Magkaiba lang sila ng position sa x. Okay? So, when x is 12 meters dun sa left member, i-substitute lang natin yun dito sa slope equation. Your slope should be this one. Your new slope equation at left member is yun. Kaya pinag-iwalay ko po sa left member tayo at sa right member. Yun lang. And then, i-ayos lang natin. So, that is 2880. You have your second equation para sa left member. Tawagin natin siyang equation 2. Pagdating naman sa kabila, no, dun tayo sa x is equal to 0. Yung slope doon ng b is merong slope pero in terms of equation lang muna. So, substitute mo lang yung value ng x na 0 dito sa slope equation sa right member. Ito siya. Okay? So, mangyari na parang naging EI y prime equals to 0.5 C3. Gets natin, no? At tawagin natin siyang equation number 4. So, yun yung naging steps ko dito. Tinignan ko sa boundary conditions, dun sa deflection equation both sides, nakakita ako ng mga equation. Huwag tayong matakot niyan. Kasi hinahanap natin 3 unknown. So, dapat makakuha din tayo ng 3 equation. So, this time, nakita natin na may advantage yung equation 1, 2, 3, 4 na to. No? Kasi, kapag in-equate natin si equation 1 and 3, pansin nyo, para silang EIY. So, pwede silang maging isang equation itong dalawa. Ganon din dito sa 2 and 4. Pwede silang maging isang equation. So, technically, kapag ginawa natin yon, magiging dalawa na equation natin. So, 3 unknowns, 3 equations. So, kulang na lang tayo ng isa pang equation. Hindi pa tayo na sa substitute sa boundary conditions. Dito sa right member. Pansinin mo that x is equals to 12 dito, wala din deflection. Y is 0. Hindi pa natin nagagawa yon. So, let's do it. At x is equals to 12, y is 0. So, isa-substitute ko yun dito. And makakakuha ko dyan ng ganito. Okay? Pansin nyo? Yes. So, in terms of C3 and C4 naman yung equation na to. Pero okay mag-alala kasi siya na yung third equation. No? Tawagin ko siyang equation 5. So, ganito yung sinasabi ko kanina. And let's summarize all the equation. Tapos na tayo sa boundary conditions. So, dito ko gagawin yung pagsasama-sama ng mga equation. So, from equation 1 and 3. So, let's substitute 3 to 1. So, ganito yung mangyayari. Tama? Tawagin natin siyang equation 6. Okay? Which is one of the equations to be performed para makakuha tayo ng constant of integration. This time, meron tayong C4 and C1 as unknown sa equation ito. Pagsamahin naman natin si 2 and 4. And we have this equation. And tawagin natin siyang equation 7. And lastly, gamitin natin to equation 5. So, lumalabas na tatlo na lang ang equations natin. Yung equation 5, inayos ko lang siya according to this arrangement para mamaya kapag nag 3 unknowns, 3 equation ako, I will put it in calculator as in this arrangement. So, next is itong equation 6. Inayos ko lang din. And then, itong equation 7. So, inayos ko siya in a way na lahat ng constant ko ay nasa labas ng equal sign. Then, to perform the equation, ayan, the calculation, no? Gamit tayo ng calculator. Mode 5 at 2. No, 3 unknowns, 3 equation. Ito yung A natin is yung magsisilbing C1 natin. Okay? While yung B natin is magsisilbing C3 natin. And yung C is magsisilbing C4 natin. No? Tandaan natin yun para sunod-sunod. C1, C3, C4. And si DN yung magsisilbing constant natin. Sa labas ng equal sign. Gets? So, 2. Okay?
lahat ng C1 munang mauuna. Sa first equation, wala tayong C1, 0. Sa second equation, C3 is 12. Sa third equation, sa first equation, C4 is 1. And your constant is negative 2, 3, 0, 4, 0. Punta tayo sa second equation. Your C1 is negative 12. Your C3 is 0. Your C4 is 0.5. And your constant is 11520. And your C1 sa third equation is 1 or negative 1, sorry. And your C3 is 0.5. Then your C4 is 0. And your constant is 2880. Finally, we have dapat tatlong constant. Sana ay ito. So, C1 is negative 24. C3 is 960. And C4 is negative 34560. So, mga whole numbers naman siya, no? So, medyo nakakatuwa yung result. So, finally, we have this values. Okay? So, C1, C3, C4. And yan ngayon ay ilalagay natin sa mga equations na magagamit natin mamaya para ma-solve na yung hinahanap nating maximum deflection. Anong napansin nyo ngayon sa method? Yes, naintindihan ko kayo. Sobrang dami. Okay? When you are using double integration method. But it is possible. Okay? It is possible. So, ito kaya yung sinasabi ko na may mga binabagayan talaga yung method na to. Okay? So, feeling ko, sa case na to, problem na to ay hindi ito yung fit na gamiting method para dito. Pero for the sake of this class, tingnan natin. Pwede siyang isolve. So, let's go with the idea. So, calculate now the maximum deflection of the beam. Tandaan natin, ganun pa rin. At maximum deflection, your slope should be 0. So, para makakuha ka ng position ng maximum deflection, hanapin muna natin kung saan nakalocate. Hindi pwede kasing sabihin na at 80 kN mismo at 12 meters, nandun yung maximum deflection. Yun, hindi pwedeng mangyari yun. Unang-una, magkaiba sila ng cross-section. So, pwedeng ang rigidity nitong mas makapal is mas malakas. So, medyo hindi magde-deflect dito. Possible yun. Okay? Kaya, if you could imagine, malaki ang rigidity nito. Pwede kang pwede kang magkaroon ng intelligent guess. Pagdating mo sa BC, napakakapal ng rigidity nito. So, imposible na umabot dito yung deflection. So, hindi pwedeng lumampas ng 12 meters. Kumbaga, no? Yun yung first insight ko dyan. So, dahil manipis lang itong nasa AB, possible na nandito yung maximum deflection. Pero pwede ka rin mag-test. Una, may dalawa kang slope equation. Yung left member and right member. So, una, kunwari, hindi ka nagdududa dito sa BC, no? Tatry mo pa rin itong kabila. Try pares natin. Ibig ko sabihin, at left member, palitan mo yung y prime ng 0. Yan. So, palitan mo na yung C1 ng nakuha nating negative 24 and x na lang ang ano. Finally, we have 10.954 or ito yung 2 square root of 30. No? So, possible nga na nandun siya sa less than 12 meters. 10.954. So, ideally, mukhang tumatama yung hula ko. Pero, sisilipin mo pa rin yung kabila. Paano kung napunta naman siya sa right member? Ito dapat yung equation ng slope mo. So, substitute. At right member, okay, palitan mo ng 0 yung y prime. Ito yung equation. That is a quadratic equation. Technically, dalawang roots ng x. Pero pwede mo siyang i-shift solve. Kunin mo sa calculator. And ito yung lalabas. So, 25.856. The other root is negative value na. So, possible ba na magkaroon ng 25.856? Una, 24 lang ito. And pansinin mo, sabi ko nga, itong equation na to is ginagamit lang natin from 0 to 12. Eh, lumampas na tayo ng 12. So, hindi talaga possible yan. So, engineering decision, tama nga na at x is 10.954 yung maximum deflection. Anong ibig sabihin nito? So, yan na yung gagamitin natin para makakuha ng maximum deflection. At x, 10.954, nasa left member ka, ibig sabihin. Ano ang y map? Ang gagamitin mong equation doon, kapatid, is itong equation ng deflection sa left member. Okay? Substitute lang natin yung x dyan. Tapos yung EI, constant, ito yung gagamitin natin. Palit mo lang yung mga values ng C1, C2. For C2 is 0,
C1 is negative 2, 4. Okay? So, yan ang ating values. Finally, we have y is equals to negative 17,527.128. That is in kilonewton meter cube. Okay? Substitute the values ng mga EI. Ito siya. Yan. Pansinin lang natin yung uniting. Nag-times ako ng 1,000 to the 4th dito kasi kinonvert ko yung m cube sa millimeters. At saka yung natitirang 1,000 is galing dun sa kilonewton. So, inayos lang natin yung EI dito. Ayan na siya. 200 gigapascal means 200 times 10 raised to 3 megapascal para maging united sila ng mm to the 4th. And finally, we have this answer. Y max is negative 146.059 mm. And kung titignan mo yung sagot sa aklat is ito. Delta max is 146 mm to the downward at 10.95 meters from A. So, pinapatunayan lang nito na possible siyang isolve ng double integration method. But still, pinapasolve ito ng aklat using the moment area method. Okay? So, the moment area method, mga kapatid, na dinevelop ni Charles Greene in 1873. So, this moment area theorems ay gagawin natin sa next part ng video na to. So, tingnan natin, i-compare natin kung mas mabilis bang masasolve ng moment area method itong problem na to. So, kung may tanong kayo, comment down below. Pwede nyo naman po akong i-message. So, salamat po and sana po supportahan natin tong channel. Salamat po sa panonood. Let's go! Let the music play. It's time to celebrate.